Unfiltered 40s. Hi, and welcome to Unfiltered 40s. Today, we're talking about decision making from impulsive trips to life-changing choices. Paglipat ng careers, big purchases, relationships. Di masyado relationships, no? Anyway. Yeah, So at moving. I think we feel na at this age, the stakes are higher. So let's dive into the funny, messy ways we try to make life work, figuring out when it's okay to jump, pause, or just trust the universe. Let's go. Ay, start na ba? As in, Ganun pala. ako. Hi! Ako talaga pala yung pangalan ko na dito. Ako si Erica. Nasa Baguio ako ngayon. Baguio, Philippines. Mas matanda ako kay Raylene. So, nasa 40s pa. Pero mas matanda ako kay Raylene. Saan kayo nag-meet ni Ate Ekwa? College. UP. Sa Agham Youth. Ang ka-batch ni Ate Ekwa, si Kuya Omer. Kilala niyo si Kuya Omer? Mas Hindi matanda ba? si Omer. Mas Matanda siya. Wait, si Kuya Omer ni March? Tama ba? 2 years. Is Mabalakat. Tama, 2 years. For this episode, we have Ate Ekwa with us, joining us. We're gonna talk about how we make our decisions. Tapos, ano ba yung mga decisions na yun? At bakit tayo umabot sa mga ganyang mga decisions sa buhay? So, let's start with our first question. As an adult, sana naman adult na tayo, di ba? Sa age na to. Parang ano yung mga spontaneous decision? Until now, we're still doing it. Ano yung mga spontaneous decisions that we make and did it pay off? Or nagba-backfire ba to sa atin? Sige, ako muna. Ako na lang. Pero wala masyadong maisip. Sige. 40s, siguro. Since nung lumipat ako rito, parang, magaling ako mag-resign. Doon ako gumaling, as in. Dati laging naalala ko, nagtatanong pa ako kay Pai, Pai, patingin nga ako ng resignation letter mo. Tapos si Pai, laging short yung resignation letter. Tapos parang gusto ko explain yung sarili ko. Pero since nung mas, yan mga going 40. Tapos kahit ngayon, na 40 na ako, 40, 41. As in, ganun ang level ako. Doon na ako sa mga short version ng resignation na no feelings masyado. Parang ganun. Kahit ngayon, kunwari, bakit ba ako nag-resign? Kasi di ba, nairita nga ako or di na ako fulfilled. Hindi ko na siya masyadong kailangang i-process dun sa resignation. Pero here it is. Tapos, yan. So, but not necessarily unplanned. Kasi syempre, parang it's a process, diba? Na parang while you're there, parang you're feeling na hindi yun yung place for you. Tapos parang hindi mo nga nagagawa yung mga feeling mo, in-expect mo na magagawa mo or mga kailangan mong gawin. Pero what I was just thinking, bakit yun yung sagot ko? Kasi siguro kung younger version ko yun, baka umabot ng mga 5 years bago ako nag-resign. Backfire ba yung mga ganong klaseng decision sa akin? Siguro hindi as much as I was expecting or hindi ganon kahirap yung mga consequences. Kaibahan lang siguro ngayon kasi may partner ako na parang very supportive na okay lang yan, do whatever you want, magpahinga muna yung mga ganon. Mag-hobby ka muna. Parang nung mas bata ako, parang pinag-usapan natin to before parang mas maraming consequences kasi nga mas hindi ka settled, mas hindi ka secured sa maraming bagay. Siguro as you grow older, kahit papano, mas secured ka. Plus, yun, meron kang kasama
na hindi na lang ikaw yung nag-iisip for yourself. So ngayon, yung kung ano man yung consequences ng, kunwari, bigla kang pagtitik ng mga impulsive decisions, bala na si Adi, di ba? Yung pala yun. Hindi pala sa'yo yung backfire. Oo, kaya pala Okay. yun. Responsibilidad na niya. Oo. Kung nade-depress ako syempre. Pero kung ano man yung mga yun. Pero kasi kung kunwari, ano ba yung mga pinaka-impulsive na mga pinagagawa ko this past 2 years? Wala, mas yun. Feeling ko kasi hindi naman ako ganun ka-responsable. So, yun lang. Konti lang, konti. Kayo Ako na ba? lang. Ako na lang. Kasi similar eh. Kasi, di ba, Ako, same nakuha tayo yun ng eh. period in Galing-galing. life. Same tayo ng period in life last year. So, I think it was not, parang medyo uncharacteristic pa nga. Although I've done it before naman, na I've quit a job and thought na I would go freelance na lang. So, I've tried that in the future. And before, parang, ayun, medyo na-miss ko din kasi yung, yung environment ng office na may kausap ka, may, on a regular basis kasi with freelance projects, syempre you have to sell yourself and look for clients, unlike yung like day job na yun nga parang yung ganong interaction very regular lang. So na-miss ko din siya eventually, but this time hindi ko kasi siya like plan or hindi pa siya in my head. Nagkaroon lang ng issue sa work na I didn't like the new environment I was in kasi I was moved to another project kasi I was working for a firm. Yun nga. Tapos hindi ko gusto yung mga tao. So, medyo impulsive yung decision na parang feeling ko it's so Gen Z. Kasi normally, diba? Like, millennial response would be, intindihin ko na lang to, paano ba? Let's try to make it work, ganyan, diba? But it was causing me so much anxiety na naiinis na talaga ako. So parang feeling ko, even if I could still suffer and bear it, since I was going on a trip, parang bahala na lang. Aalis rin naman ako eh. So kaysa maabala pa ako na iisipin ko pa tong work issues na to, diba? I will have fun and enjoy myself. And enjoy that vacation kasi I was scheduled to go on vacation. So parang I just quit my job. So, ang trigger mo talaga doon? Trigger ko talaga yung, yun nga, yung boss. I mean, hindi naman siya boss eh. Kasi, yun nga, I was working for a firm. So, yung coordinator namin doon sa project na client side. So, parang ganyan. Hindi ko talaga siya bet. So, parang, hindi ko ito matitiis. Alis na ako. So, without really thinking of what will happen in the future, whether, I could still get a similar job, ganyan. Wala, ayun, nag-enjoy lang ako. Enjoy ko yung sarili ko dun sa vacation, sa 3 months. And then, feeling ko talaga, as in like, it would be easy to get a job right away. Yun yung consequence, like, after I got back. Hindi pala, like, unlike before, iba na pala yung environment nga na, although I said, medyo hindi naman siya unfamiliar to me kasi nangyari na rin to before many times. Pero I think this time, medyo shocking for me na it wasn't as easy to get a job, or at least for that particular position that I want. Parang it took me like 3 months then. Although I had like, other projects naman in between. So parang medyo na-shock lang din ako na, okay, iba pala, like iba yung experience this time for me. So, yun, hindi ako masyadong prepared for that kasi, like I said, very Gen Z yung naging response ko na, bala kayo dyan, goodbye. So, yun yung yeah, I guess it backfired in that way. Pero, I think yung, like, even before naman, ang approach ko talaga sa decision making is, I'll just make it work. Kung ano na lang yung, like, whatever it ends up, yun. I think medyo yung survival instinct na kick in na parang, sige, nandito na ako, ganito gagawin natin. Yung parang ganyan na lang yung pag-iisip mo. Yeah, yun. I think just yung sinasabi mo pa is that
parang yung feeling ko, napag-usapan natin to in another video. Medyo mahina ka, Bugs. Sorry, ayan. Yan. Kasi, Sorry, na-mute ko. Iayusin ko nga yung settings ko ulit. Ayan, better ba? Yeah. Masyadong malakas na naman. yan. Game, ganyan. Okay na yan. Sorry, yan. Yung sinasabi mo na, diba, nung parang tumanda ka ng tumanda, nag-care ka less na yung care mo about other people. So I think medyo may pattern siya na dahil mas binavalue mo na yung sarili mong oras, mas binavalue mo na yung sarili mong mental health, yung well-being mo. Baka mas decisive ka, at saka yung parang hindi naman konti na lang yung time natin dito sa mundo. Pero parang ganun na. Oo, diba? Parang, yung mga considerations mo na. Yung mga considerations. Gusto mo bang i-spend siya on something na hindi mo gusto, diba? Yung parang, what a waste of time na magsistay ka sa job. Coming from me, na isa best lang, in 10 years na, in the last 10 years, sa best pa lang nagre-resign. Nag-resign ako because I'm moving. Diba? Hindi ako pa-relate dun sa nagre-resign. Pero I think yung major life decision ko is, I think yung mga, nasanay na ako mag-move. Yung physical movement. Kasi from the Philippines, nag-move ako, diba, to Sydney. Tapos from there, parang ang dali na lang sa amin na mag-decide na, sige, move tayo ng Melbourne. Yeah. Diba? Parang you've made the big life decision. We've made the big move nung late 20s namin. Nag-make kami ng, parang ang late na lang na move nito from Sydney to here sa Melbourne. Para siyang, yun, I think for me. Although late 30s namin siya ginawa. Pero parang mas madali na sa amin to decide na I think, alam mo yun, practicality-wise, tsaka mas malapit sa family. Tsaka hindi talaga namin ma-afford stay sa Sydney. Masyado talaga siyang, I think, yun din yung inisip namin na, although may pressure talaga, yung pressure na 40 na kami, magpa-40 na kami, hindi pa kami nakabili ng bahay. Diba? So, recently lang din siya nangyari. Parang may pressure to start something na, and alam mo yun, na more on the personal side of things and hindi sa career. Kasi yung career ko, I think, hindi naman talaga siya. Pero Bugs, hindi yun spontaneous for you, diba? Yung paglipat niyo sa Melbourne and even deciding to get a job at the house. Ako and si Robbie, never kaming spontaneous. Lagi hindi ako makaisip ng isang spontaneous decision na gawin natin to. Even yung pag-aanak as in sobrang niya, 'di ba? Sobrang considered niya na isang taon namin talagang intentional. Sobrang lahat parang may pinag-isipan. So parang hindi talaga kami hindi even yung paglipat namin ng pagpili ng suburb kung saan kami titira, yung talagang may decision, may process to it. Hindi talaga ako spontaneous. So never, hindi ko maisip. Siguro isang beses lang, isang spontaneous trip. Na yun lang, yung maisip ko na, pero yung pag-move dito, yung pag-move from Sydney to Melbourne, pag-move from, di ba, yung sa place ng auntie ko, papunta dito sa isang suburb, para siyang, inisip talaga namin siya. Wala akong maisip. Nabigla na lang, gusto ko mag-resign, tapos nag-resign ako, hindi ko siya ginawa. Diba? Oh. What does that say about me? Yun. So, wala akong yan? Walang nag-backfire. Walang regret. Merong regret. Pero naisip ko, pinag-isipan ko. Hindi siya spontaneous decision So hindi siya. Oo, hindi ko pwedeng sabihin sa sarili ko yan kasi hindi ka nag-iisip, di ba? Kasi nag-isipan mo na nga tapos mali pa rin. Okay. Yun na yun din. Responsibilidad ko talaga siya.
True. Ikaw na lang talaga yun. Ikaw na may sala. Ako na yung may sala. Ikaw, Tekwa, do you have something? Parang ikaw rin eh. Ikaw, hindi, parang ganun ka rin kay Bugs eh. Diba? Oo, nung tinignan ko kasi yun lang naman yung tinignan kong question. Tapos nahihiya ako, wala akong malista. Ako din. Baka pinaka-impulsive ko na Shopee. Or yung sobrang hindi ko maaalala dahil sobrang walang kwentang impulsive. Or nakakahiya, hindi pwede sabihin sa podcast. Talagang wala akong palista. Pero ang catch, nung pinapakinggan ko kayo, parang ako yung Gen Z sa generation natin. pero lahat sila, lahat nga, hindi impulsive, pinag-isipan pa rin. Pero kasi nga ang storyline ko naman kasi parang, minsan lang ako nag-resign. One time lang ako nag-resign. Isa from a freelance project, so hindi technically resignation. Pero nag-cut off naman ako maayos. Tapos yung ngayon lang, kaka-resign ko lang. Oo, pero hindi naman isip yung sobrang tagal inisip. Pero nag-isip. Tapos, Paano ba? Oo, kasi suma rin ako sa masters eh. Tapos natrap ako sa wag ka mag-work kasi hindi ka matatapos. Tapos chain of freelance plus nung mga 20s ko kasi naalagaan ko mental health ko eh, ganyan. Tapos So yung parang yung sa inyo na na parang matagal bago nag-quit ng job. Ay ako naman kasi matagal akong freelance. So freelance or hindi or mga job na ayaw tayo bigyan ng employer-employee relationship pero para kay empleyado like mga government, mga ganyan. Pero lahat ng mga work ko tinatapos ko naman, parang ganoon. Pero parang kaya hindi ako makarelate sa ganon. Parang ako feeling ko ako yung Gen Z sa panahon ng millennials. Yung parang 30s pa lang na-discover ko na yung paano ba mag-visioning, yung intentional na ganyan. So may mga ganong kung hindi nga hindi impulsive, but more of may mga decision na pinag-isipan pero kulang ang information. Parang pangit yung dahil pa sa kulang ang info. Tapos may mga times, kasi nung mga natin, mas kumpara ngayon, di ba, yung mga YouTube, ang dami ng mga pwedeng, information tayo. Diyos ko, wala, nag-navigate tayo ng Walang internet. yung alam natin, di ba? So, yun. So, in short, wala akong impossible. Pero mas mabilis yata mga decisions ko or mga hindi considered pero hindi ka totally hindi siya total na ba pagkaanak. Wala kaming pera lagi tuwing nagkakaroon kami ng anak. Pero nagde-decide kami na hindi, mag-anak na. Kasi sabi ng asawa ko, yung pera pwede mong i-earn. Yung biological clock, hindi. And the fertility, hindi. So, tama rin naman na desisyon. Parang ganon. Mga puro hindi classic decisions ang aking. Pero kung may nag-change ako, hindi naman totally nag-change based sa yung actual, pero decision making nung mga mag-40s na. Late 30s to early 40s. Yan na yung parang kung sa sarili kong risk-taking, parang bawal na masyado. Kasi kung kami yung hindi classic nga na mga nag-work ng matagal sa office. So, in short, humahabol kami sa retirement. Wala ka akong bahay. Tsaka kumbaga ganon, parang kailan din kami nag-move dito, late 30s. Nung nagkaroon ng work yung husband ko, tapos ang dami ko rin mga cut eh. For example, nung nag-move dito, sige, wag ka muna mag-work, mag-settle lang, asawa ko yung may work, so mag-ano ka na muna ng childcare, tapos na mag-work na, nag-pandemic, yung ganon. Maraming mga cut. Kaya hindi rin ako naging classic na may work. Tapos ngayon nagka-work, ang stressful naman sobra. So, nag-quit. So, yun lang. Yun yung mga nagbago. Kasi pag 40s na, ayan na yung retirement. Nagko-compute na ako ng how much to save? Investment natin. Oo. Para paano natin yan. Yung visit na retirement yan.
Yun lang. Moving into the second question na how do you approach your life decision now compared to when we were younger? Kasi when we were younger, parang hindi ko naman naisip na, kailangan ko mag-save para kapag ka, 'di ba, yung time na magre-retire na ako, meron akong money for myself, 'di ba? Hindi ko siya naisip eh. Pero ngayon, kailangan na namin isipin. Tinitingnan ko na magkano ba yung nasi-save ko kasi dito parang may pension, yung parang SSS din. So, nakikita mo kung magkano yung nasa yung superannuation. Nakikita mo kung magkano yung nasa superannuation mo, diba? Yung contribution ng gobyerno, ng employer mo. Tapos isip ko, enough ba to? Parang hindi siya enough. Parang ganyan, diba? Kasi isipin ko na kailangan ko ba mag-contribute? Kailangan ko ba mag-save pa ng mas marami? Tapos yung reason din bakit kami bumili ng bahay versus, pinag-isipan din namin to, pagbili ng bahay versus renting forever. Kasi minsan para siyang, mas mura kasi mag-rent talaga. Dito, compared to owning. Kaya lang since nung nagkaanak kami, parang may kailangan na, di ba? Kailangan siya hindi ma-homeless. Magkano na yung property by the time na, diba? By the time na siya na yung kailangan bumili ng property, baka hindi niya kaya. Pero at least, kung may bahay kami, meron siyang mauuwian. Parang ganun yung medyo, dati nung younger kami ni Robby na dalawa lang kami. Kasi naisip namin, mag-rent na lang tayo, stay liquid. Diba? Yung na lang lahat ng pera. Kasi mas malaki yung na-earn mo na yung pera, mas malaki siya. Pero ngayon parang, wala na kami ng liquid. Lahat napunta na sa... Pupunta na sa bahay. Sa bahay. Pero yun, yung parang, paano namin i-build ulit yung savings enough to support us when we grow old and when we retire. Kasi, hindi naman kami pwedeng dependent lang, di ba, sa gobyerno. Anyway, yun. I think yung finances yung biggest, change na dati hindi ko iniisip. Travel tayo, labas tayo. Diba? Ngayon parang, magkano ba yung budget natin para lumabas? Or makaka-travel ba tayo? Or ganyan. Parang medyo nag-iba yung priority. Ako ganun din. For the longest time, ako kasi kahit nung bata pa, kahit wala pa akong kinikita halos, sinusunod ko na yung ilang percent nga dapat yung savings mo, 30% na savings. Tinatry ko talaga yun. So kahit maglakad ako, papunta sa work, ganun, gagawin ko siya. Or hindi mo na, at meron akong Excel sheet. May Excel sheet ako para i-check magkano yung pupunta sa ganito, binabawasan ko yung grocery ko, ganun siya. So, ang ibahan siguro kung nung 20s, dahil nga lagi ako nagsisave, hindi ko gusto na inuuna yung mga bagay-bagay na, kunwari, hindi kasi mahilig bumili ng mga gamit. Pinagtatawanan nga ni Kuya Robert, makikita niya yung picture ko, yung damit ko lang nung September nung umuwi ang Philippines, tapos may suot akong damit, punta kami beach, sabi niya, punyeta, kakilala ko yung damit na yan. 20 years ago. Parang iba na yung color kasi parang dati purple, ngayon medyo maputi na. Yung gano'n. Kasi nag-fade na. Pero sinusuot ko pa rin. Gano'n kasi ako. So, wala naman ako masyadong laging mga bagong mga eme. So, matipid naman ako. Pero, nitong mas matanda, mas willing ako na, sige mag-travel. O sige magpunta ng ganito. Of course, dun sa, hindi naman yung dahil gusto ko lang mag-travel, tapos kahit wala na talaga akong pera, hindi na ako nagtatrabaho, kapal ng mukha ko pang mag-isip-isip mag-travel. Pero so, within our means naman. Pero kung dati, kahit within my means, hindi ko siya iisipin. Ngayon, mas willing ako na, sige na, pumunta na tayo. Kasi, di ba, parang minsan kailangan rin natin magpahinga or wag naman natin masyadong pagdamutan yung mga sarili natin. Shit, now I sound like a Gen Z. YOLO yan, YOLO. Inisip ko talaga Inisip ko kasi wala kasing spontaneous. Hindi na spontaneous. Like, kunwari 20s and 40s, parang
Ano yung Nag-overthink decision pala making? kayo. So, Oo. ano yung difference ng pag-iisip mo nung 20s ka and Oo. ngayon 30s? Kunwari, oo. Ay, isip ko nga, kasi kung ano yung decision making style ko. Kasi parang, feeling ko kasi, yun, sometimes nag-over, siguro yun, like yun nga, depende rin sa area ng life, 'di ba? Parang I think there are certain decisions na minsan in-overthink ko or super anxious ako. Pero, like, I think in general, ano talaga parang, ano lang, take the jump. Alam mo yun? Parang go lang, tapos, bahala na si Batman most nung decisions ko in life. Like, I think na-mention ko na to nung like mga first or second. In your 20s, ganun ka. Then even now, di ba na-mention ko na to? Oo. Nasabi ko na parang I don't think I'm very intentional about my life. Sasabihin ko sana, ang sabi mo, in your 40s, gusto mo na maging intentional. Yun nga, ang gusto kong mangyari. Kasi like, previously, and I feel like up to today, parang I feel like this is something I'm still working on. Kasi like, all my life, hindi nga talaga intentional yung decisions ko. As in like, say yes to everything lang ako. As in, I welcome everything in my life. I welcome all the experiences happening. Tapos kung ano na lang yung mangyari, parang very responsive lang ako or nag-act out lang ako kung ano na yung consequence ng mga pinagagawa ko. Tapos parang I have this mindset na whatever it is, magagawa naman yung paraan eh. Or like, I can always change my mindset. Kung hindi happy yung ending, sasabihin ko na lang sa sarili ko na, alam mo yun, na parang I will always look at it in the brighter side and say na, oh, I learned the lesson from this. Alam mo yun, kahit hindi naman mali, parang ganun yung nangyayari. So, yun, that's something I'm still working on, na parang really planning. Feeling ko kasi yun nga, whatever life throws at me, parang ano na, kaya naman yan eh, or magagawa naman yan ng paraan. Parang ganun yung nangyayari. But now, like you said, yun nga, mas na, I think, mas yung future, yung possibility of what will happen in the future, mas nagiging apparent siya. So parang mas nag-iisip ka talaga kung ano yung mangyayari. Pero hindi ko pa rin talaga mawala sa akin na hindi naman bahala na, pero yung extent na ano, yung hindi ko naman ikakamatay, like magagawa ko ng paraan. Hindi siya yung talagang super walang-wala ako or kawawa ako or pulubi ako, yung ganun. Pero hindi pa rin siya yung super intentional. Ayun. Kaya ang hirap. Ang hirap nitong episode. Ayun. Yun lang yung naisip ko. So I guess, yeah. I think it's the same in many ways. Like, yung decision making ko is the same in many ways, but I'm still working on it. Yeah. So parang walang difference yung 20s and 40s. I would like for it to be different. Knowing now life is getting shorter, pero wala, work in progress. So, ganun. Hello? Hello, Rick. Feeling ko kasi, kunwari, judging sa mga pinagagawa mo sa buhay mo. Pero ngayon, parang feeling ko mas nag-explore ka ng mga bagay-bagay na totally out of your comfort zone. Or, diba? Yeah, I think ganun talaga yung mindset ko even before. Even before ba? Oo, na parang I wanna try this, I wanna try this. Tapos hindi ko talaga siya like, I am going, like, my life is gonna be like this in the future. Like, yun nga, yung parang visioning ni ate. Tapos, step by step, sasuccess ka. Parang may sasabi si ate ko, siguro sabi niya, ano pinagsasabi nito? Kasi, parang sa kwento, parang sa point of view ko naman, ito napaka-stable. Ako yung parang intentional, pero pag tinignan mo from outside yung life path ko, parang yun yung mas iba-iba. Iba naman din yung kwento. Ako yung ako naman iba talaga decision making. Yung 20s typical na unintentional. Yung ganyan.
Tapos 30s kasi. Yun, 30s ako para naging Gen Z. Ahead of my time. Natatawa ako. Oo, Nag-rap ng Gen Z. nakabasa kasi ako ng libro, yung sa Renaissance Soul. Tapos sobrang nakarelate ako. Yung basta siya yung mga taong may raming gusto, maraming interest, Oo. gano'n. Tapos talagang, hanggang ngayon, hindi ko pinakawalan yun eh. Tapos may mga ano pa nga doon, parang, may mga exercise. Like, kunwari magpa-plan ka, anong priority mo for this season. Parang, Oo. hanggang ngayon ginagamit ko, kasi talaga nakarelate ako doon. Tapos nung yun, doon ako naging na-discover ko yung pagka-intentional na kunwari magvi-visioning ako, anong gusto ko kung hindi ako nag-aano ng rules. Tapos doon yung simula na makikita mo ang dami ng ay, yung halimbawa, stuck ako magtapos ng masters na, Diyos ko, Oo. ano na, no? Parang, ano na ako, may MRR na ako. Tapos ma-realize ko, gusto ko maging life coach. Tapos, antro ako. Parang, my God. Tapos tapusin Yung masters mo mo, ate. antro din, Oo. anthropology din. So, parang, nung nag-envision ako, gusto ko na meron akong parang bahay lang, tapos pwede ako nag-host ng retreats, tapos pwede Oo. NB din siya. Biglang ganun yung vision ko, ay, ang layo, day. Tapos wala na akong pera, kasi ang tagal kong hindi nag-normal work. Yung parang ganun eh, ang dami talaga. Ang dumi ng life. Ang punto ko lang parang ano rin no, yung parang may mga decision ka, pero pag isama mo pa yung biological clock, ganyan-ganyan, ang daming mga hindi synchronized Factors. na pathways. Pero yun, yung intentionality, mas nag-better sa aming mag-asawa naman. Dati ako yung mas intentional, asawa ko chill lang. Tapos ngayon, anong nagbagyo, ayan na yung may Trello board kami, vision tayo, ano yung itsura ng anong vision natin sa family life, anong vision natin sa professional. Tapos ako, Yeah. important sa akin yung qualitative, yung kailangan ma-vision ko siya, hindi yung stats lang, ganyan. Tapos in recent times din, nag-unite na rin kami sa pati sa spreadsheet. Kailangan kasi ako yung nagpapanik. Isip yung asawa ko, ayaw niya nung nagpapanik ako. Pero siya naman, hindi mahilig maghanap ng concrete solutions. Parang ganon. So, ngayon, Ate, feeling ko kailangan magkita ni Kuya Jun at saka ni Addy. Kasi Oo feeling ko, nga! si Kuya Jun at saka si Addy parehas. Pero kung nagawa mo nang maging katulad mo si Kuya Jun, kailangan niyang turuan si Addy. Kasi parang sobrang chill pa rin ako yung nagwawala na. Kasi nag-away kami one time. Naiinis siya na nagpapanik ako. Nasa-stress talaga siya. Ganyan. Lumaki siya na wag kang problema about money. Ako parang, kailangan may data tayo. So, bakit tayo mag-conflict? Dapat ang decision mo based sa data. Sabihan mo ko about may spreadsheet eh. Maganda mag-spreadsheet. So, nag-solusyon, gumawa na siya ng data. Siya na yung nag-ayos ng spreadsheet. Kasi pangit yung spreadsheet ko eh. May mga ganun na kaming kasunduan na every week mag-a-update. Para hindi lang ako yung problema. Kasi meron kasabihan yon, MDAD. May darating at darating. Problema, talaga na nangyayari. Pag yung MDAD. parang papanik na ako, may dumarating. Sasabihin niya, tama ako, di ba, MDAD? Oh my God. Ayan. Tandaan mo yan. Ako hindi. Pareho kaming panic. Panic ni Robbie. Pareho kaming enabling each other's anxiety kami. Oh my goodness. Pero may Excel, may din kami, may spreadsheet din. Spreadsheet din. Ako lang nagme-maintain ng spreadsheet namin. Kasi lagi siya, it's okay, don't worry about it. Ay, sasabihin ko, naalala ko lang, feeling ko tuloy, medyo kaya hindi ako ganon. Kasi yung tatay ko ganyan, di ba? Naalala nyo, meron kami... Chill tatay mo. Hindi, meron kami family planning. Oo nga, may meeting Meron nung
kailan ba yun? Parang nung bata ako or 15, teens, or at least college, naka ano na yung retirement fund nila. Tapos pinapakita sa amin. Tapos parang sabi, yun, sinasabihin kami na pag, if you don't get a job by this time, like, ito yung allotment na extra na we can give to you. Pero, ang expectation is that by this time, you'll be married or you will have your own life na and hindi na kayo hihingi sa amin kasi everything else will be, will go to our savings, retirement fund, ganon. So, parang, kumbaga naka-laid out sa amin kung ano yung, at least in the future, anong expectations nila from us and what kind of life we should envision for or we should want for ourselves. So, parang ganon. Pero at the same time, hindi ko alam kung like iniisip ko lang now, na parang, syempre may part of me feeling na, okay, I have this safety net because someone is thinking for my future on my behalf. Parang ganyan. So I guess like, mas less yung pressure for me, but at the same time, yun nga, it kind of backfired in the sense na I do not, like, hindi ako nagpapanik as much as other people. And so, I don't make as many goals as others. So, yun lang yung medyo consequence nun, I guess. Pero okay din naman. Ito, advice for those facing big choices. Wow, tayo pa yung nagpayo. Tayo pa yung nag-advise. Wala nga tayo. Tayo ba talaga tayo or hindi? May visioning board naman si Ate Echo tsaka may Trello. So, parang siya mag-advise. Pero parang feeling ko, yun nga, useful din naman siya in a way. Like, siguro like, iniisip ko nga yung tatay ko kung paano yung mga decision making niya. Which kami rin naman eventually nag-benefit. I think it helps na, especially if if you end up with someone na merong ganong parang mix or blend ng decision-making styles na on one hand, like, siguro like I said, this is at least what I want for myself, na parang on one hand, you have all those ideas na what you really want to happen or yung na-imagine mo na kung ano yung gusto mong mangyari. But like Ate Egwa said, parang you can't help it also because there are certain factors na you can't control. So, you kind of need to open yourself na lang na those things will happen and parang you have to learn to adjust as well na ito yung mga decisions mo in life and you take accountability and you work on making whatever it is you want happen. Pero at the same time, pag may mga ganun nangyayari, you also need to learn to adjust. Diba? Flexibility. Oo. Lang yung naisip ko. At least, yun yung what I want. Or maybe that could help others as well. I think ako nahirapan din talaga ako. Kasi I think nung medyo ako na-realize ko lang to parang nung medyo matanda na ako, na meron ako medyo perfectionist ako. Tapos meron akong, pagka na may sistema, pagka hindi siya nag-flow, hindi siya sumakto doon, na-upset, like physically upset. Yung parang maiiyak ako or magagalit ako or yung parang ganun siya dati. As in talagang very rigid na gusto ko ganito yung pagka nangyari siya, yung expectation mo ganyan. Pero eventually, syempre, habang tumatanda ako, natuto na ako na, hindi, yung life is, life will make decisions for you kahit na meron ka minsang, alam mo yun, meron kang gustong mangyari pero hindi siya nangyayari. So, I think siya, parang learning process na ngayon, feeling ko nag-let go pa rin ako sa, kunwari, yung mga basic na things na pag magtupi ng damit, dapat ganito siya. Yung alam mo yun, masyado talaga siyang control. Gusto mong kontrolin lahat, pero hindi naman siya posible. So I think yung for me, kailangan ko talagang maging mas okay lang yan, mas chill, mas alam mo yun. Spontaneous. O itupi mo yung damit another way, it's still folded, di ba? Yung para siyang ganon.
na kailangan kong mag-let go ng mas maging chill, mas maging spontaneous. Tapos, I think yung tama yung kanina sinasabi ni Ate Ekwa na yung mga small things na kunwari bili ka lang ng yung spontaneous buy na something cheap, ginagawa ko naman siya. Pero yun, I think yung medyo mas flexible. I think nung una, yung plano with having a child then, medyo matagal din namin siya talagang inisip, diba? Parang nung yun nga, nung naging 35, no, yung biological clock mo. Kailangan mo na mag-decide na ngayon, diba? Or else mas mahirap na later on. Yung mga ganun, yung mas intentional, yung mga big decisions really, mas intentional pa rin siya. Pero I think, tama yung parang sabi ni Paina. At least, yung kailangan magputi ng something na mas flexible, mas spontaneous, I think it's a balance. It's a balance. Pero hindi naman ko balance. It's a tie. It's a tie. It's a tie. Pero yung, alam mo yung mga na-worry ako, yung mga yung mga, ito na naman pang downer, mga namamatay na bata, alam mo yun, yung age natin, tapos alam mo yan, nagkakasakit, tapos hindi mo na ma-enjoy yung buhay. Dahil masyado kang kunwaring nagsisave or masyado kang, meron kang iniisip na goal mo, tapos hindi mo na na-enjoy yung present na parang lagi ka na sa future looking. Tapos naisip mo, isang sakit lang yan, pwede kang wala, diba? Parang, how do you manage yung ganong reality with also with being present pero also looking at your future. Parang ang hirap niyang gawin. Parang ang dali niyang sabihin na parang hindi mo talagang gawin in practice na i-enjoy ko yung now pero paano magpapanik ka for your future din, di ba? Parang how? Hindi advice no question. kung may alam ng formula for living, please. Funny for you, di ba? Kung lalo na yung may mga anak, mga parents, di ba? Kasi kunwari, kami na walang mga anak, somehow, mas madali sa amin maging selfish na, okay, let's enjoy. Kasi you only have yourself to think of. Oo, parang present naman, let's think about ourselves. Pero yung mga magulang or yung mga may responsibilities, syempre, ang hirap sabihin na ikaw muna or, di ba, mag-enjoy muna. Pero yun, naisip ko lang, gusto ko yung, M-Dad ni na Ate Ekwa. Ganyan na lang. Pero totoo yan. They attract positive energies talaga. Ang feeling ko na gusto kong gawin at hindi ko alam kung for others would work. Yung minsan, makinig rin sa mga signs ng universe. Baka metaphysical award. Minsan may mga bagay-bagay na ayun naman pinapresent ka na ng mga I don't know, information or whatever, yung mga factors nga na yan, na nandiyan na sa harap mo, pero hindi mo lang pinapansin kasi very focused ka sa sarili mo on how you deal with some stuff. What I'm saying is like, minsan, ang desisyon, hindi lang dapat manggaling sa'yo, pero pwede rin manggaling sa ibang tao. Of course, with you processing things. Pero, yun nga, parang hindi siguro dapat natin sinasarili yung paggawa ng desisyon. Kasi meron naman tayong kaibigan, meron din mga kasama sa buhay, di ba? Yung mga ganun. Kasi parang feeling ko, kahit magawa ka ng decision for yourself, affected din naman yung mga tao sa paligid mo eh. So, di ba, why don't you also get them into your decision-making process from time to time. Maybe not the whole time, pero yun. Ikaw ba, Tekwa? Baka meron ka dyan masishare. Ano lang? What's M-Dad? Napakahalaga. Mag-therapy ka. Therapy. Hindi, generally naman, lang naman. Akala mo, no? Hindi talaga, parang kailangan lang meron ka ng, parang
kumpletuhin mo yung tools mo ng yung mga self-development tools na okay sa'yo. Diba? Self-awareness. Tapos humanap ka lang ng tools na available for different Ako minsan pag problema ako, hahanap lang ako online ng magre-resonate sa akin hanggang may makita ako. Ganyan. Tapos, parang combination, nung intentionality na tools, tapos self-development, yung saka self-awareness tools, like, alam mo na pag ka na, analysis paralysis. So, anong gagawin ko pag ganun na? Ganyan. Or pag nagpapanik ka, or sinong kakausapin mo. Meron akong friend na pag problema ako sa pera, siya yung kakausapin ko dahil matapang siya. May mga arsenal of friends ka rin. Or arsenal of people. Pag nagpapanik, asawa, ganitong friend pag pera. Kailangan ko ng tapang niya, ganyan. Tapos, pero kailangan din yung yung sa mismong objective information, like, mahirap din pag nag-follow ka lang ng passion or yung risk ka lang ng risk, di ba? So, okay din yung marunong ka sa resources ng totoong rin naman, totoong grounded on reality. Kasi dami mong makukuha pag sa resources. Wala lang. Marami pa akong kwento ng mga resources. Ibang topic na. Oo. Pag wala kang pera, marami kang makikita ng resources. Ayun lang naman. Parang kumpletuhin mo lang yung arsenal mo of what works for you. Yun Hindi lang. mo na naisip, Ate Ekwa, na life coach. Ang iniisip ko literally mag-psych. Iniisip ko pa rin. Kasi parang ilang years na siya na hindi nawawala sa isip ko. Pero hindi ko lang either timing or pera. Kasi syempre tuition or yung time na pwede ka mag-aral. Kasi di ba minsan may mga job na hindi ka naman pwedeng mag-aral sa time. Pero yun, parang iniisip ko na nung kaka-resign ko na baka dapat i-pursue ko na talaga para lang matapos na. Tsaka plus plus sabi ko mental health kahit nasaan ka may need. Yung trabaho ko, wala. Parang may location. Kaya naisip ko na rin kung i-pursue ko na lang. Yun lang. Tsaka very big. Oo, very big yung ngayon. I think yung mental health and well-being everywhere. Ha? Meron dyan sa Baguio. I mean, accessible naman din. Meron naman. At saka may university dito na meron. Oo nga. Meron sa UP Baguio. Wala. Walang sa SLU. SLU meron. UB. Wala yata sa UP. Pero SLU. Pero meron, no. I mean, di ba? On one hand, hindi rin naman late for us to like start new careers. Things, new careers. So, life decision din yan. Nakapit ko yan ilang taon pa ba ako magtatrabaho? Parang medyo 30, pwede pang 30 years. So, parang nasa 30 years! Kasi kung magbabayad ka pa ng mortgage mo, di ba? Mananalo tayo sa loto. Nagbe-visioning board tayo ngayon. Mananalo tayo sa loto. Hindi mo na kailangan mananalo tayo sa loto. I-attract natin yung energy na yan. Every episode pala. Yung pala. Every episode. Pero gusto ko na mention niya yung parang, yun nga, looking for resources that will help you. Kasi feeling ko, at least for me, like a lot of my decisions are really just, or I mean resources that also includes like the other people around you or your friends who would give insights naman or advice. Kasi parang feeling ko most of my decisions in life are made by me solely, me alone. Parang hindi ako, may yung mga recommendation suggestions, parang nag-apply lang sila mostly sa mga, like, where am I gonna eat, yung ganon, or where am I supposed to go. Pero yung like, anything that would really affect my life in such a big way, I really don't seek out other people's opinion or advice. Yeah, so naisip ko lang baka ngayon. Anyway, Tekwa, pag tinuloy mo yung pagsa-psych mo,
Sabi ko na magka-counsel sa amin. Yung tayo in-house. Therapy. Oo. Kailangan ng regular, anong tawag dito? Debriefing. Correct. Ito na nga, yun eh. Kaya Actually, isa to sa parang way namin para lang mag-process ng mga kung ano-anong bag. Ng mga issues sa buhay. Podcast. Mag-isip na natin. Tapos mandadamay tayo ng mga kaibigan natin para mag-isip-isip din sila ng mga problema nila. Tapos wala naman silang problema. Tapos dahil sinama natin sila dito, bigla nilang naalala, ay shit, may problema pala ako. tayo pa kaya mag-process sa kanila. Oh my goodness. Anyway. Ay, sige, may isa na lang ako tanong before we end. If ever magkakaroon ka na tayo ng isang spontaneous decision, ano yun? May consequence. May consequence kasi, kaya mahirap eh. Oo, mahirap rin. Pero Like, sige, sabihin natin walang consequence. Sabihin natin walang consequence. Oh, Or pwede parang wish na lang, no? Parang naging wish kasi... Like, enjoy life and not work. Oh my God. Mahirap pa rin, okay? Ay, ako gusto ko ng affair. Kasi hindi ko na naranasan yung mga Ayan. Walang consequence talaga. Walang consequence. Walang consequence. Gusto ko yun. Side relation. Ay, gawin mo na ideal Ideal scenario. Wala. Ayan. So, matatawa din ako kasi naririnig ka ba ni Kuya Jun? Buisit ka. Alam niya yon kung walang restriction. Walang moral something. Walang Yan anything. gusto kong gawin. Ano yata si ate? Ano ba? Ako. Siguro ako, magkakaanak ako. Ikaw pa, hindi sinabi ko na, I just enjoy life na without working. Like, I can spend all the money I have doing things, buying whatever. Parang ganyan. Ako ba? Hindi ko alam eh. Mag-anak pa ng isa siguro. Isa pang anak. Or wala lahat ng anak. Tapos, ito yun, either mag-anak ng isa pa or mawala lahat ng anak tapos mag-travel na lang ako for a whole year around the world. Tapos wala akong anak. Ito. Goodbye na tayo. Okay. Thank you, Tekwa. Thank you for your time. Until next time. Yes, and sorry at ginulo ka namin. Next time ulit. Walang gulo. Uy, sabi natin si Kuya. Gusto ko interviewin si Kuya Jun. Ay, nako. Bullying husbands. Ha? Hirap pa interview nyo ng konti nang sasabihin. Oo, ngayon. Hindi siya magsasalita. That's so Podcast ni cute. Adi and June. Oo. Sila ko lang sasabihin. Pala ako. That's it for today's episode. Whether you're an overthinker or a leap and hope kind of person, just know wala talagang perfect decision. We're all just doing our best. So if you've enjoyed this episode, don't forget to follow us, share, and tag us, Unfiltered 40s on your socials. See you next time. Bye! Bye! Unfiltered 40s.